Magandang umaga, Emmanuel. Ayan. Welcome naman natin yung mga kasama natin from ESMI Cardona. Ayan. Salamat po for joining us today. Narito po sila para suportahan yung kanilang mahal na pastor na mangangaral po sa atin maya-maya. Magandang umaga rin po sa mga kasama natin online. At yung mga kasama po natin dito na gumising na maaga kahit na mahirap dahil mas masarap matulog. Sabi nila. Okay. So, 24 days na lang. Tama ba kwenta natin? Dahil December 1 ngayon, 24 days na lang, Pasko na. Pwede ba tayong tumayo ng kaunti? Tayo tayo lahat. At mag-ikot kayo, magbatian ng maligayang Pasko. Ayan. Maligayang Pasko. Pakas advance naman yan. Ayan. Yung mga hindi nyo kakilala, magpakilala. Para naman medyo sumaya-saya tayo ng kaunti. Medyo gumulo. Yan ang gusto. Yan ang gusto natin. Para medyo ma-alive. Yan. Alright. Yan. Nagdadatingan na yung mga kapatid natin. Yan. Pwede na po tayo mag-settle down. Peace and joy to all of you. Yeah, maligayang Pasko sa ating lahat. Okay. Napakaganda po nung ating tema sa bagong series po natin ngayon, ng Christmas series. Hinango po sa Roma chapter 15 in verse 13. Ang sabi po dito, basahin po natin together. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Purihin ang salita ng Panginoon. Lahat po tayo, ang sabi ng Scripture, maaring magkaroon ng masaganang pag-asa sa buhay. Kahit na ang paligid magulo at maraming mga challenges, ngunit makakamit daw ito kapag tayo ay kumapit sa Panginoon sa mga dakilang pangako ng ating Panginoon. Amen? Kung tayo po ay handa na, let's all stand and begin this worship service with a prayer. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po for the joy of fellowship, for the joy of worshiping together as your body, as one body. Iisang layunin, iisang puso. Kaming lahat sama-sama, sabay-sabay, na mag-aalay, Panginoon, ang aming papuri at pagsamba po sa iyo. Aming dakilang Diyos, wala kang katulad. Ikaw ay nag-iisa lamang, ang nakaluklok sa kataas-taasang trono. Ang Diyos na hindi nagbabago, na ang pangako niya ay tapat, totoo, at hindi nagmamaliw. Ikaw ay puspos ng kaluwalhatian at karangalan. Ikaw ang may likha ng lahat. Ang kapangyarihan mo walang hanggan. Inaalay namin sa iyo, Lord, ang mga papuring ito na galing po sa kaibuturan ng aming mga puso. Iisa ang aming layunin na maitaas at mabigyan ka ng parangal sa araw na ito. Nagpapakumbaba rin po kami, Panginoon, sa iyong banal na harapan. Inikilala po namin ang aming mga kasalanan. Inaamin namin ito, ipinapahayag
sa pangalan ng Panginoong Hesus, at tumihingi po kami, Lord, ng kapatawaran sa mga kasalanan ito. Patawarin mo po kami at linisin sa lahat ng karumihan po namin. Loobin mo na wala pong maging hadlang upang malaya po kaming makasamba at makapag-alay ng papuri sa iyo. Salamat po sa iyong banal na dugo na inihugas sa aming lahat. Salamat sa kapatawaran. At ngayon nga, nais po naming itaas, Lord, ang aming mga birthday celebrants sa araw po na ito. Naalala namin, Lord, Reynan Javier, Jesus Laro, Jael Joy Fontelera, Absalon Cabaron, Jingjing Galia, Virgie Castillo. Salamat po sa kanilang buhay. Salamat po sa magandang pangako at tiyak na plano mo sa buhay po nila. Dalangin ko na lagi pong mananariwa ang kapangyarihan mo at presensya mo sa buhay po nila, Panginoon. Ang buhay nila patuloy pong aani ng tagumpay, pagpapala mula sa iyo. Ikaw ang lagi pong magiging gabay po nila at tagapag-ingat sa lahat ng kanilang gawain. At gagamitin mo mga buhay po nila upang mag-akay ng marami pa sa paanan ng Panginoong Hesus. Inaalala rin po namin sa iyo, Lord, ang aming prayer focus for this week, Lord, our members, our pastors, members Elena, May Cabaron, Nelia Cabaron, Lorena Kalingasan, Glenn and Susan Campos, associate members, Absalon, Jasmine, Joel, Rochelle, and Rudy Cabaron, aming mga pastors and leaders and workers, members abroad, Christian Dimapilis, overseer, yours truly, Pastor Tito Antonio, members outreach, Pastor Michael, Ruby May, Rosemary, Florence, and Steve Wendell, members abroad, Jimboy Dimapilis. Salamat po kay Teresa Entera, aming missionary, Deacon Mar Abililia. Salamat po sa kanilang lahat na tinawag mo, Lord, sa pamumuno, sa paglilingkod. Dalangin ko ang makapangyarihang pagkilos mo, Lord, sa buhay po nila at patuloy ng pagbibigay ng malinaw na pangitain at pagsunod sa pangitain ito, Panginoon. At sa bawat pagsunod, Panginoon, aani sila ng pagpapala mula sa iyo. Pagpapalang hindi pa nila naranasan sa buhay po nila. Salamat din, Lord, sa aming ministry focus for this week, ang prayer ministry, sa pangunguna po ng aming kapatid, Pastor Tito Antonio. Salamat po sa kanyang sakripisyo, sampu ng kanyang buong team upang pangunahan ang pananalangin na siyang pinakaunang ministeryo ng Emmanuel. Inihiling ko ang patuloy na kakayahan at pagpapalang ibibigay mo sa kanila sa pamumuno, Panginoon, at pag-engganyo sa mga kapatiran upang makibahagi sa pananalangin. Patuloy mo silang gabayan, Panginoon. Kaya hindi naman sa aming mission focus for this week, ang ASMI Natividad. Inihiling po namin ang patuloy na gabay at patumay mo, Lord, sa aming Pastor Tito Antonio and team. Salamat sa kanilang pagpupunyagi sa pagbabahagi ng salita mo, sa paggawa ng mga alagad. Pagpalain mo, Lord, ang kabuuan ng community ng ASMI Natividad. Nang kapangyarihan mo, Lord, ay mangingibabaw, makikita ng mga tao, Lord, doon sa kanilang dako. At mapapatunayan nila na ang presensya mo ay sumasa kanila, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga pangangailangan, mga hanap buhay, kalusugan na lagi pong nasa mabuting kalagayan. Salamat, Panginoon, kung paano mo rin po pagpapalain ang aming Bless Our Cups Ministry. Ang mga life coaches, ang patuloy pa rin, Lord, na kapangyarihang ibibigay mo upang mag-minister sa mga kapulisan. Ang mga kapulisan na mini-minister namin ngayon, lalago sila, Panginoon, sa kaugnayan sa iyo. Sa kanilang paglilingkod ng matapat sa bayan ito, Panginoon, pagpalain mo po sila. Alalahanin mo rin po ang CBAP, Conservative Baptist Association of the Philippines, ang kabuuan po ng pamunuan, mga churches,
mga pastors, leaders, members, nawa patuloy kami magkaisa sa puso, isip at layunin patungo sa Vision 2025. Inihiling po namin ang gabay at patnubay mo, Panginoon, upang makapagtanim ng marami pang iglesia, makagawa ng maraming alagad ni Kristo. Ikaw ang magpala. Pagpalain mo rin, Lord, ang aming mahal na bansa, Panginoon. Sa amot-sari pong hamon na hinaharap, ngunit iisang Diyos ang may kapangyarihan upang bigyan ng katugunan ng lahat ng ito. Gabayan mo ang aming Pangulo sa mga desisyon na kanyang ginagawa. Pagpalain mo ang gawa ng kanyang mga kamay upang maiahon ang bansang ito sa kahirapan. Sa iyo po kami tumitingala, tumihingi ng tulong upang mangyari po ang kasaganahang muli na tatamasahin ng bayang ito, kapayapaan, pagkakaisa at kaayusan ng bansang Pilipinas. Salamat po, Panginoon, kung paano ka rin po magpapala sa aming mga panauhin. Sa araw na ito, nawa sa pamamagitan ng iyong salita, ay masumpungan po nila ikaw, Panginoon, ang kapangyarihan mo na siyang magiging simula ng pagpapala mo, Panginoon, sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon. Sama-sama, inaangkin po namin ang mga kasagutan mo sa aming mga panalangin. At pinipigilan ng dyablo na magtatangkang agawin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nawa sa lahat po ng kasagutang ito, isang pangalan ang mabigyan po ng kaluwalhatian at karangalan. Inaalay po namin sa iyo ang pagsambang ito. Nawa ikaw lamang ang tumanggap ng pinakamataas na kapurihan at karangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Merry Christmas, everyone. Let's all worship the Lord with dance and music. Hallelujah. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare His room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven
You are our joy, O Father God. Glory be to you. Tunay na napakaganda ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Woo! Sayaw-sayaw mga kapatid, para sa Panginoon, hindi sa katabi mo. With songs of praise, you have brought me to this place. Where your love and grace moving in my life. Now your message is alive. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Woo! I am planted here by the water's edge. I am living for the King. I have found my peace in the house of God. This is where I'm meant to be. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. All around the world, let the praise begin. 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 Woo! Go Joshua! Play your drums before the Lord. Even the musicians, worship your King. Hallelujah! Oh, glory to you, O God. You deserve worship from all your people. We enthrone you in this place. Woo! Your love is Your love is beautiful. beautiful. Yes, Lord. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. All around the world, let the praise begin. 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 Hallelujah. Ang sarap magpawis sa iyo, Panginoon. Ang sarap magpuri, sumayaw sa iyo. Hallelujah, Lord. Ano man ang circumstances natin ngayon, maraming pangangailangan, kapos ang laman ng bulsa, ubos ang laman ng wallet, may sakit, broken-hearted, wherever you are. I just wanted you to know, it depends on how you see your God. Your view, your high view of who God is in your life. The Lord remains to be a great God. Hindi po yun nagbabago. Let's worship Jesus.
the Lord in whom we have the victory. Amen. Thank you, Lord. He leads us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Let's all sing this song. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole Great is the Lord in whom we have the victory. Yes, Lord. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. You alone are God eternal, throughout earth and heaven above.
to your majesty, oh Lord, I adore you. I adore you, and I stand in the wonder of your love. Sing once again. The universe is at your feet, gives you praise evermore. The stars will light the sky for you. Always, God be praised, and we sing, the Lord is on high, the Lord is on high. Let's adore the Lord. I adore you. I adore you. And there's none that compares to your majesty, oh Lord. I adore you. I adore you, and I stand in the wonder of your love. Let's crown him King forever. We will crown you King forever, living Savior, Jesus Redeemer, Lord of heaven, robed in majesty, crowned in glory, creation adores you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout His anthem, ever living God, we adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout His anthem, ever living God, we adore Present, unchanging God, our refuge and fortress, comforter and friend, rock and our salvation. We worship you, God. Hallelujah. Isang malakas na shout ng hallelujah before the Lord. Malakas na palakpak para sa buhay na Diyos. Pwede na po tayong nakaupo. Para ligo sa pawis.
Bigyan po natin ng palakpak ang Panginoon. Come on. Wow, Paskong-Pasko na talaga. Wala nang duda. Okay, pinagpala po tayo sapagkat ngayong araw, simula po ng bagong series po natin, Christmas series. At Lord willing, ito po ay mas lalo pong magbigay ng inspiration po sa atin. At maging kakaiba po yung ating pagdiriwang ng Pasko ngayong Kapaskuhang ito. At pinagpala po tayo na makasama po natin sa unang salvo ng ating series, ang ating punong manggagawa, punong pastor ng ating ECMI Cardona, na pinamamahalaan din po ang ECMI Longos and ECMI Tatala. Kasama ng kanyang mga loyal loyal members. Yan, puro mga makapula ba kayo o dilaw? Okay. Pakitayo naman, Pastor Boyet, nang makilala ka po nung iba. Ayan, yan po marami po nagsasabi, siyam daw ang buhay ng pastor natin. 4 na beses nang na-COVID pero baliwala. Walang sinabi COVID sa kanya. Purihin ang Panginoon sa kanyang buhay. At bago po siya tumayo at magsalita po dito, bigyan po natin ang daan ng isang napakagandang awit na ihahandog po sa atin ng kapatid natin from Cardona na si Hillary. Hillary? Yeah?
I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. Salamat po. The time po ay si Hillary po ay yung kanyang father po ay namatay. Ano siya, hindi alam kung ano ang buhay niya. Mahihain na bata ito. Hindi po siya nakikisalo, hindi po siya nakikisalamuha po sa ibang tao. Pero yung salita ng Diyos, kumilos sa bata na ito, kahit saan ako pumupunta, siya ang tagapag-awit ko. Nawala po yung kanyang stress, nawala ang kanyang, kapag namatayan ka, nawala, nagkaroon siya ng pangarap. Salamat sa Panginoon sa bata na ito. Ayan. Kami rin po, hindi po kami nakakatulog kapag hindi po kami makapag-church planting. Yung buhay po namin ay doon na siya sa church planting. So praise the Lord sa aming senior pastor na every once a month, dinidisciple kami, tinitrain kami, tatawag yan, papagalitan po ako niyan. Pero nakakatulong po sa akin bilang isang church planting. Ngayon po, mayroon na po tayong, supposed to be 4 ng church natin, pero gin-merge natin yung isa. 3 na lang po ang church na hinawakan po natin. Easy Mike Cardona. I hope may mga 75 members. Easy May Longos, mga bago pa lang siya ng mga 27 baptized. At yung bago po natin binuksan po, EZMI Tatala Binangunan. May 8 pong naka-EGR na. So we pray this coming year, bubuksan po natin ang Guno. So plan ng church. Ganun pong Emmanuel Church sa Makati. Ako'y naniniwala, malapit na po, kasi ang buhay ko po, 4 na COVID na lang po ako. Baka may 4 na lang buhay ko. 3 na lang. 3 na lang yung buhay ko. Kailangan mag-plan ng church. So 4 na COVID, buhay pa rin. At andito pa rin po ako. Naka-4 na laser yung mata ko. Pumutok. At purihin po ang Panginoon. Pero yung pangako ng Panginoon sa atin ngayon ay God promise reveal. Ayon po sa Hebrews 13, Hebrew chapter 6 verse 13 hanggang 15. Pwede po ba tayo tumayo? Paggalang po ng salita ng Diyos. Yan. Yan, mayroon po akong paggawa sa inyo. Pwede po ba kayo na lang pong magbasa? Verse 13 hanggang 1, 2, 3. Pasensya na po kaya. Basahin po natin.
Amen. Pwede na po tayo makaupo. Panginoon, kami po inyong gabayan, tulungan, Panginoon, at ang mensahe niyo po, hindi lang po ang inyong lingkod ang makikita, bagkos ang iyong salita, Panginoon, ang siyang aming titingnan at amin po isabuhay sa pangalan ni Jesus. Sabi po ng Hebrew chapter 6 verse 18, hindi nagbabago, hindi sinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kalinga at panatag ng loob, umaasa sa mga pangako niya. Ako'y naniniwala po ang pangako ng Diyos, ibibless po ang kanyang tapat. Ang taong tapat ay kanyang ibibless at pagpapalain. Dalawa lang yun ang pangako niya eh. Ano? Pangako at sumpa. This Christmas, alam niyo po, napaka-busy po natin this Christmas. Titingnan po na ilan kaya yung mga inaanak ko. Ano kaya ang ating pupuntahan? Sino kaya ang pupuntahan ko? Sino kaya ang iba baka bubuksan na yung mga alkansiya para pamudmud. Ano? So this Christmas po, napakarami po tayong intindihan. Marami tayong alalahanin. Pero isa lang po ang aking Christmas sa Panginoon, kahit wala akong Christmas, sabihin ko lang sa Panginoon, Lord, at least 4 pa na simbahan, kasi 3 na lang pong buhay ko. 4 pa, Lord, na simbahan, gagamitin niyo po ako. Ito lang Christmas, ibibigay niyo po sa akin. So mayroon na kaming 3, plus 3, di ko alam pagdating ng Panginoon, we pray kung bubuhayin pa ako ng Panginoon, ang pangarap ko po, 10 simbahan lang. Emmanuel Church of Makati. So, in 36 years sa ministry po, napakarami ng mga churches, I think, mga 10, 12 churches na po napaplan. Kahit sa gitna ng bukid o gitna ng gubat, nagpaplan po tayo kahit saan po tayo tatawagin ng Panginoon para yung salita ng Diyos. Sabihin natin, hindi po, paano ang financial? Bahala ang Diyos sa financial. Basta, susunod po tayo at i-bless po tayo ng Panginoon. The author thought is trying to connect you to dreams but God's. So, author, kailangan naman pangarap but God. Ang Diyos po, we want you to know the promise God made Abraham is a Christian, a recipient of today. Ito yung gusto ng Diyos kay Abraham. Ano? We are meant to, a believer, a promise of Abraham is a belief. Kailangan talaga magtiwala lang sa Abraham. If we understand the promise God made to him, we will have anchor of our lives today. Akala ko nga pagkatapos ko ng ETS, akala ko tapos na ako ng Master of Divinity, tapos na ako, okay na po Lord. ETS naman ako eh, mga mayayabang taga-ETS eh. Pero hindi pala yun. Kailangan ng Panginoon, saan ang faith mo para mag-serve sa Panginoon? Saan ang pangako ng Panginoon? Ako'y naniniwala po, yun pong pangako ng Panginoon ay gagawin ng Panginoon. Dalawang bagay po na makikita po natin dito. Una po, God made a promise. Yan. God made a promise. Yan. Sabi po sa Hebrew chapter 6 verse 13 hanggang 14. Sabi niya, nang nangako kay Abraham ang Diyos, siya ay nanumpa sa kanyang sariling pangalan, yamang wala nang higit pa sa kanya na maari niyang panumpaan. Verse 14, sabi niya, ipinangako ko na lubos kitang pagpapalain at paparamihin ko ang iyong lahi. Ito po yung pangako ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon ay totoo. God chose Abraham, who lived in the aftermath of Noahic flood, the time po ni Noah. God looked for someone to give and fulfill His purposes through He had planned to redeem humanity
So search for the family line to the womb of the son would come. Sino po yan? One day God set sight of Abraham. Mayroon siyang pinapangako. God promised Abraham that all families of the earth would be blessed in him. Ito yung pangako niya. Ano? Mamaya makita po natin. Sabi sa Genesis chapter 12, verse 2 and 3, sabi niya, paramihin ko ang inyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Verse 3, ang sa iyo pagpapala ay aking pagpapalain. At ang iyo susumpa ay aking susumpain. Sa pamagitan mo, lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Yun po yung pangako niya kay Abraham. Kapag titingnan natin that time noon, ano kayang connection noon sa atin? Kay Abraham pangako yan eh. Yun yung pangako ng Diyos kay Abraham. Ako'y naniniwala ang salita ng Diyos kung nangako siya ay totoo. Nangako sa kay Abraham, ako'y naniniwala din, mangangako din sa atin. Kapag tayo po ay tapat. Later God reaffirm. Pangalawa niya, sabi niya, ito yung kanyang pangako. Telling Abraham his descendants would be numerous as a star. Sabi niya sa verse Genesis chapter 15 verse 5, sabi niya sa Tagalog, dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo iyan, ganyan karami ang magiging lahi mo. Church, ako'y naniniwala po, ang Diyos nangako kay Abraham. Ako'y naniniwala din. Kapag tapat po tayo, ibibless tayo ng Panginoon. Ako'y naniniwala din mga kapatid, ang aking pangarap lang sa Emmanuel Church of Makati, simple lang, 10 simbahan ng Lord. Kay Abraham nga napakarami. Ngayon, ilan pa lang? 3 simbahan pa lang. May 7 pa. May 3 buhay po ako. Pray natin. Gagawin din ng Panginoon, pero churches ang sa aking hiningi. At maraming mga disipulo ang gagawin ng Panginoon. After years, without any children, tingnan po natin Isaac was born. Ito na siya. Hardly a multitude when adult, God spoke to Abraham again. God chose Abraham who lived in aftermath of Noah's blood. God looked for someone to give the fulfill of the purposes through He had planned, He redeemed humanity. So He searched for the family line when His son would come. One day, God set His sight to Abraham. Sabi niya sa Genesis chapter 22, verse 17-18, pagpapalain kita, ang lahi mo maging sindami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig. Sapagkat sinunod mo ang aking utos. Ang keywords po doon, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos. Bago po kami mag-start po sa Cardona, alam niyo po, hindi po ako nag-start noon. Ang nag-start po yung mission team ng Emmanuel Church of Makati. Hindi po ako noon. Nag-start lang kami. Pagdating ko, I think 5 katao. Ang Cardona po, marami pong gusto mag-church po sa Cardona. Magtayo ng church na mamatay. Kasi marami po spiritual battle. Marami po mga demonyo po doon. Marami po mga spiritual warfare po doon. Taga-Cardona andito po. Marami mga demonyo po napapalayas po ng Panginoon through me. Si Maria P po yung aking white, siya yung aking prayer warrior. May mga experience po kami ni Maria P po na nagpipray po. Si Maria P, 2 oras na, hindi pa lumalabas yung masamang espiritu. Naubos na yung isang container na tubig na kulay blue. Naubos na.
Pero yung lumalabas, buhok na mahaba, mababaho, at sa after that, alam niyo po nangyari sa bata? Baliwala na. Si Maria Pipo yung aking taga-video. Si Maria Pipo yung aking asawa. Siya po yung aking kanang kamay. Kanang kamay. Siya po yung aking boss. Yan. Siya ang aking boss. Tatlong simbahan. Hawak niya yung mga bata. Siya rin ang aking spiritual warfare. You know, Maria P., siya po ay 3 beses na operan, 4-stage cancer, 6 months na lang buhay niya, pero ngayon, almost 29 years na kaming kasal, binigyan pa po kami ng 3 malalaki na mga anak ka. At sa church planting, lumalaki, dumadami. Marami na, inikot na po namin yung Laguna, Pangil, napakarami na. I think sa churches pa lang, nasa 13 churches na po. So, thank God sa aking asawa. Salamat din sa aking mentor, Pastor Hernan, na talagang nagbigay po. Anong keyword po doon? Sapagkat sinunod mo ang aking utos. Yan ang simple lang eh. Basta sumunod ka lang. Abraham, sumunod. I remember the time na ako po'y naglilinis sa church at nag-aaral sa Southern Baptist School of Theology. Sa gabi at sa umaga, ako po'y utusan. Ako'y taga-linis ng church, kubita, lahat. Dito sa Southern Baptist, nag-aral po ako dyan 2 taon. That time pa po ni Pastor Escabington, Pastor Abel Balon. Alam ni Lynn, yan yung mga pundadores namin. Pastor Bong, sila po mga kasama that time po namin noon. Pero ano po ang sekreto po? Bago po tayo i-bless ng Panginoon, sumunod ka sa pinag-uutos ng Panginoon. Yun lang, napakasimple. Wala nang iba, basta sumunod ka. Yan. It was a 3rd promise. Ito po yung pangatlong promise po sa Hebrew. When quoting God, sabi niyang promise, surely I will bless you and multiply you. Ito yung sabi ng Panginoon kay Abraham. Napaka-simple. Kapag sumunod ka, i-bless kita at paramihin kita. Yun po ang goal ng Emmanuel Church sa Makati. Lagi ko kapag kami po ay tinitingnan ko lang yung vision at saka mission ng Emmanuel Church sa Makati. Susunod lang kami doon. Kami naniniwala kapag sumunod ka doon sa vision po ng Emmanuel Church sa Makati, ako'y naniniwala, i-bless ng Panginoon ang ministeryo. Ito yung mga kapatiran namin sa church. Alam niyo po, kapag nakita niyo lang po ang kanilang buhay po, talaga iiyak ka. Iiyak ka sapagkat sila po yung pinaka sa tabi ng creek. Pero praise the Lord, ako'y naniniwala, ang isa nakakilala sa Panginoon, buong pamilya ay makakilala sa Panginoon. So what God promised to Abraham, in short, that would have many descendants, and that his offspring would be blessed, all nations. Sabi niya, Jesus Christ descended from Abraham as a fulfillment of God's plan to bless nation offspring. Ito na ang Panginoon. Sabi niya, ngayon nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling, hindi sinabi sa kanyang mga supling na tinutukoy na marami kundi at sa iyong supling. Sabi po doon, na iisa ang tinutukoy, ito si Kristo. Sa Galatian, kapag titingnan nyo, mga hermeneutics principle nyo po doon, mga exegesis, ano ba sinasabi doon? Pero tinutukoy niya lang po doon, mga kapatid, si Kristo. Ito na pong Christmas. Wala si Kristo, walang Christmas. Ito na po. Gimbless ng Panginoon, si Abraham po, nanggaling po si Abraham, nanggaling si Kristo kay Abraham. Ito na, kumalat na at kumalat. At ito na po. Nakita na po natin. And when Jesus offspring of Abraham came brought
with Him the kingdom without end. Sabi po ni Daniel, sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos ay sa kalangitan ay magtatag ng isang kaharian, hindi maibagsak kailanman. Church, ako'y naniniwala, ang Kristo po, kahit namatay sa cross, at sa katatlong araw ay muli po siya nabuhay. Ang ating pananampalataya ay buhay. So kapag buhay ang pananampalataya po natin, anong gagawin po natin? Sumunod. Sumunod. Kikilalanin natin kung anong ginawa ng Panginoon. Kung anong sakripisyo na ginawa ng Panginoon. Yan. Bilisan ko na kasi 30 minutes lang ako. Malapit na. Yan. May 23 pa. Sabi po, Revelation chapter 11, verse 15, mga kapatid, sapagkat inipan ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta at sa langit ay malakas na tinig at nagsasabi, paghahari ng sanlibutan ay paghahari ngayon ng ating Panginoon at ang kanyang Kristo. Maghahari siya magpakailanman. Anong keyword po doon? Maghahari si Kristo magpakailanman. So kapag naghahari si Kristo magpakailanman, anong gagawin po natin? Tayo po mga followers ni Kristo. Tayo mga anak ni Kristo, kailangan pangawakan po natin despite of trials, despite of difficulties, despite sa mga ginawa po natin na minsan hindi po natin maintindihan. Every day, I wake up 1 a.m. and 1:30 a.m. Pagkatapos yan, fourth watch na. Sabi ko sa Panginoon, bakit ginagawa ko ito? Bakit nagsasakripisyo po ako? Need ko'y manalang kasi ito yung buhay ko. Prayer. Need ko magsakripisyo sapagkat ang kaharian ng Panginoon hindi babagsak kailanman sapagkat ang pananampalataya ko sa Panginoon ay buhay. This Christmas, ako'y naniniwala. Nag-average lang kami ng mga 20 sa fourth watch. Ang goal po namin, I think, sana mga 50 po tayo sa fourth watch, ano? ECM Cardona, ano? Tutulong po tayo sapagkat itong buhay. Yan. Pangalawa, God promise waiting. Yan. Ano po yung God promise is a word of waiting for? Sabi sa Hebreo chapter 6 verse 15, matyagang ang hintay ni Abraham, si Abraham at natanggap niya ang pangako sa kanya. Ano po ang pangako sa believers of heart of the promise of God to Abraham? Ano nangyayari? He looked forward to Christ. Since His sacrifice occurred 20 years ago, He looked back Christ. But because we anticipate His return, we also look forward. We wait like Abraham. Waited, believing and trusting God, one day Christ and His glorious kingdom will become visible and known. One day, joy and gladness of His kingdom will be yours. Yes, ako'y naniniwala. So at hanggat may buhay pa tayo, mga kapatid, maghintay. Kapag hindi pa po binibigay ng Panginoon sa iyo, maghintay hanggat ibigay ng Diyos sa iyo. Yes? Huwag kang mag-quit. Huwag kang madi-discourage. Believers would do well and consider Abraham waited the promise of God to unfold his life. We are called to patiently. Kailangan natin endures like Abraham, katulad ni Abraham, rather than to turn to the Word to fulfill our appetites today. We hope in God who aid us as we wait for fulfillment of His promise as we wait. Abraham became a teacher for us as how to do it. Una-una, lakasan po natin ang ating pananampalataya. Sabi niya, si Abraham sumampalataya kay Yahweh dahil dito siya itinuturing ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Naalala ko ito kay Elias eh. Yung prayer
Pero sabi po dito ng Genesis, inulit niya. Sabi niya, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh ay dahil dito siya ay tinuturing ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Ang prayer ko lang sa Panginoon, Lord, kahit kasing liit lang po na mustasa, ibigay niyo po sa aking faith. Ano? Kapag nakasala, pray, Lord, kaagad sa Panginoon, Lord, mukhang may sinabi po ako na masakit doon sa aking kapatid. Pray ka agad kapag mayroon kang nasaktan. Pray ka agad. Pray, asa mahalaga po yon, ang pananalangin. So makita po na sa Romans chapter 1 verse 17, sapagkat magandang balita ay pinakita kung paano tinituwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan. Itong keyword. Ang tinuturing ng Diyos na matuwid sa pamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ano? Dalawang bagay po yun, yung mabubuhay po. Una-una, mabubuhay ka dito ngayon. Pangalawa, kapag namatay ka, nakakilala ka sa Panginoon, bubuhayin ka ng Panginoon doon sa langit. Pero ang goal po natin, doon po sa langit, na makasama ang Panginoon. Yun po yung goal po natin. So kapag hindi pa po tayo kinuha ng Panginoon, anong gagawin po natin? Faith, napakalaga. Simple lang, kahit maliit lang na faith, maliit lang kasing sing buto ng butil ng mustasa ang pananampalataya mo. Di sabi ng Biblia. Mahalaga po yon. Pangalawa, without faith. Alam niyo po nangyari kay Abraham? Ay, pinangakuan ako. Bakit pinangakuan ako? Ano nangyari? Ang tagal. Ginamit niya pa si Sarah para makakaroon ng anak. Abraham waited with lapses of faith. There were moments of backward in fear before foreign powers and kings, and other moments he took matters into his own hands. His most significant lapse of faith came when the impregnated this servant, Hagar, in the attempt to get God's promise. Akala ito ng promise. Kita niya, patanda na kami, bakit? Pero kita natin, God had promised him descendants as numerous as the stars lie in the sky. After all, and Sarah, had not had any children. As the age, he trust God promise, warned, and he began to think he was needed to jumpstart God's promise. It was a lapse of faith for icon of faith. Ano nangyari? The Christian life, through life by faith, will inevitably include moments where our faith is not strong, if the ought to be. Pangatlo. Hindi ko na elaborate, ilang minutes lang. Malapit na. Pangatlo, for a long time. Ano? Yan. Ito na. The third, sabi niya, Abraham waited for a long time when Sarah finally had a son. Abraham was 100 years old. Kita niyo, ano? 25 years after the initial promise, the name, the boy, sino yan? Isaac. And Isaac did not have children until he was 62 years old. Which meant Abraham had to wait for 87 years from the time of the promised birth. Tagal. Ganon sa katindi. Ano? Pangwakas. Sabi po dito, ito lang yung pumasok sa isip ko. At ini-align ko lang siya. Matthew chapter 6 verse 33, Tagalog. Napakalaga. Ito po yung sa puso ko, I believe, ito rin sa puso natin kapag tayo po naglilingkod sa Panginoon. As a missionary, as a church planting, as a leaders of the church, sabi niya, higit sa lahat, bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at mamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Anong sabi niya? At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Yes, Lord, thank you sa promise niyo.
Kailangan lang pala kami sumunod. Kailangan lang ikaw at ako, kailangan magkakasama-sama para po sa ministry ng Panginoon. This Christmas, marami pong mga batang mahihirap sa Carduna na inaabot namin sa panguna ng aking asawa. Ako'y naniniwala, ang Diyos ang gagawa. Tatawagin po natin yung aking mga katropa. Katropa, pwede na kayong umakyat? Totoo nga ba ang Diyos? Isang malaking palaisipan sa aking isipan kung totoo nga ba siya. Ating tunghayan ang isang kwentong nagpapakita ng buhay ng mga taga-Cardona noong wala pang Diyos sa kanilang buhay. Araw-araw, sunod-sunod ang mga kasalanan na ginagawa ng mga tao. Katulad na lamang ng pagiging tsismosa at hindi naniniwala sa Diyos. Mga taong may bisyo. At mga taong nagnanakaw para lang may makain. At mga taong palasugal. Minsan, sa gitna ng kadiliman, may mga tao pa ring naniniwala sa Diyos. Sinubukan nilang hikayatin ang mga taong makasalanan. Ngunit sila ay nabigo. Sa kabilang dako naman ay tuwang-tuwa ang kampon ng kadiliman sa kanyang nasaksihang mga nangyayari sa mga tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay may isang grupo na nagsisiawit ng isang kaaya-aya at magandang awitin. Amazing grace, how sweet that sound. Ang lahat ng tao ay nagsipagtahimik at nakinig sa umaawit na grupo. Habang tumatagal, ay narealize nila na ang kantang inaawit ay hindi lang basta kanta. Ito ay may magandang mensahe para sa kanila. Sa kanilang pakikinig sa pag-awit ng grupo, ay bigla itong gil sa pag-awit. At nagtaka ang mga tao at may biglang nagsalita. Alam mo ba? Alam mo ba na minsan ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok para tayo ay mas lumapit sa Kanya? Hindi niya ipinapangakong magiging madali ang lahat, pero pinangako niya na hindi tayo nag-iisa sa laban. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child
Yun po yung dating buhay po nila. Mayroong magnanakaw, lasinggiro, sugarol, babae, lahat sa Cardona po. Ngayon ito po yung mga mission team. We have mga mission team sa 3 simbahan po. Ito na, wala nang alak, wala nang sigarilyo, walang nang nakawan. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa napakasimpleng presentation. Ang pangako niyo po sa amin, hindi po kami manatili po doon sa dati naming buhay. Bagkos kami po'y lalabas, mag-ibanghelyo, mangaral, mag-church planting, upang marami pang tao makakilala sa Panginoon. I challenge you mga kapatid. Hindi pala tinitingnan ng Diyos ang mga kasalanan po natin. Kaya kabaguhin ng Diyos katulad ng mga kapatiran na ito sa Cardona. Kaya baguhin ng Diyos ang kanilang mga weaknesses. Kaya baguhin ng Diyos ang kanilang buhay. Tayo lahat, bigay po natin ang buhay natin sa Panginoon at pagpapalain po tayo ng Panginoon at i-bless po tayo ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Praise God. Purihin ang Panginoon sa kanyang mensahe sa atin. Ngayon po ay unang linggo ng buwan. Kaya tayo po ay magdiriwang ng ating banal na hapunan. Ano po ba ang banal na hapunan or the Lord's Supper? Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim po na ginagawa ng bawat mananampalataya na nakipag-isa at nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Nakapaloob po sa banal na hapunan ang 3 bagay ang aking pong bibigyan ng diin dito bago po natin alalahanin ang banal na hapunan. Una po, ito po ay pagkakataon upang tayo po ay lumingon sa nakaraan. Sabi po ng banal na kasulatan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So we look back. Ang banal na hapunan po is we remember the Lord Jesus Christ. Sa tuwing tayo po ay mag-celebrate ng Lord's Supper, pinapaalalahanan po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, kamusta po? Mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, baka nalilimutan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa dami ng ating ginagawa, iniisip, alalahanin, o maaaring mga suliranin. Kaya napakaganda po sa pagkakataong ito, muli alalahanin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Alalahanin natin ang kanyang kamatayan, ang kanyang ginawa, ang kanyang kabutihang loob, ang kanyang kagandahang loob, na sa kanyang kamatayan dito sa krus ng Kalbaryo, ay doon po nagapi ang kamatayan na siyang naging kabayaran sa ating mga kasalanan. Sa kanya pong kamatayan, maalala po natin na dito po natin natanggap ang biyaya ng Panginoon, kapatawaran sa ating kasalanan at kalayaan sa kasalanan. So we look back. Magbalik tanaw po tayo, alalahanin po natin ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit hindi lang yun po ang kahulugan ng banal na hapunan, ito rin po ay isang pagtingin sa hinaharap. Dahil sinabi po sa banal na kasulatan na tuwing alalahanin po natin ang banal na hapunan, ito rin po ay pagpapahayag ng kanyang muling pagbabalik. So hindi lang po pagbalik tanaw, kundi pagtingin sa hinaharap. Ito po yung ating pag-asa na tayo po ay maghihintay sa kanyang pagbabalik at ang kanyang pangako, sabi nga sa mensahe natin, tiyak ang pangako ng Diyos. Amen? At tayo po ay maghihintay lamang. At habang tayo naghihintay, meron po tayong pag-asa. Hindi po tayo naghihintay sa wala. Siya po ay tiyak na magbabalik upang tayo ay kanyang dalhin sa kanyang kaharian. Ang ikatlo po, ito po ay hindi lamang pagbabalik tanaw, pagtingin sa hinaharap, kundi ay pagtingin sa kasalukuyan. Kaya nga po binanggit din po sa banal na kasulatan na ito po yung pagkakataon na sa ating pong
alaala sa banal na hapunan, ay atin pong tingnan ang ating sarili. Hindi po isang simpleng ritual ang banal na hapunan, kundi ito po ay isang sagrado na hindi po natin ito dapat gawin ng walang pagsisiyasat sa ating sarili. So, pagtingin sa ating sarili ngayon, mga kapatid, bago po tayo tumanggap ng tinapay at ng saro na sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoon, ito po ang pagkakataon, suriin po natin ang ating sarili. Dahil maliwanag po ang paalala ng salita ng Diyos na hindi po natin pwedeng gawin ito ng walang paggalang. Kundi tayo, pag hindi ginawa po natin yon, tayo po ay siyang nagbibigay ng husga sa ating kasalanan. Kaya yumuko po tayo mga kapatid, saglit. Alalahanin po natin ang Panginoong Hesukristo sa kanyang kamatayan. Umasa po tayo sa kanyang muling pagbabalik at sa pagkakataong ito, hayaan mong siyasatin mo, you look within yourself. Meron ka bang kasalanan, kapatid, na kailangan mong pagsisihan at idulog sa Panginoon? Ito po ang pagkakataon. Bibigyan ko po kayo ng ilang minuto at hayaan niyo pong magsaliksik kayo at lumapit sa Panginoon at humingi ng tawad sa ating pong mga kasalanan. Gawin po natin ito. Paalala lang po bago natin ibahagi ang mga elemento, ang gawain ito po ay para sa mga nakipag-isa at nagtiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapatid, ito yung pagkakataon na salisikin mo rin ang sarili mo. Nanampalataya ka na ba kay Kristo bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas? Ito po inaalala lamang ng mga taong nakipag-isa at nagtiwala sa ating Panginoon. Kaya kung hindi pa kapatid, hindi ka pa nakatitiyak na ikaw nga ay nakipag-isa at nagtiwala sa Panginoong Kristo at may buhay na walang hanggan at kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Dahil ang banal na hapunan po ay hindi dito natatanggap ang kapatawaran ng iyong kasalanan. Ang kapatawaran ng kasalanan ay natatanggap sa pamagitan ng pananalig at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya kung gusto mong gawin ito kapatid, sumunod ka sa maikling panalangin ito ng pananalig at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sabihin mo, saan ka man nakaupo ngayon, Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong pagkamatay dun sa krus ng Kalbaryo. Ngayon nakita ko ang aking kasalanan at ito ay pinagbayaran mo doon sa krus. Nais kong manampalataya sa iyo bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Linisin mo ko ng iyong banal na dugo. Tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at simula sa araw na ito, ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Panginoon at ako'y susunod sa iyong mga pinag-uutos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Kapatid, kung yan ay ginawa mo sa unang pagkakataon, ngayon din ang unang pagkakataon na tunay na magiging makahulugan sa iyo ang pag-alaala ng banal na hapunan. Nais ko pong tawagin ang ating mga elders upang ipamahagi ang mga elemento ng tinapay at ang saro. Sa lahat po ng nais tumanggap, kayo po ay inaanyayahang pumila at tumanggap ng mga elemento. The Lord and most worthy of praise, the city of our God, the holy place, the joy of the
we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, you on earth and heaven above. Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, you on earth and heaven above. For you alone are God eternal, you on earth and Hawakan po natin ang tinapay at ang saro. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ipagpapatawad ng aking mga kasalanan. Sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus, nilinis niyo po kami. Kaya dalangin po namin sa aming pagtanggap sa iyong katawan at sa iyong dugo na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabi ng aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang tinapay at ang sarong ito upang ito'y maging pagpapala sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hawakan po natin ang tinapay. Ito pong sabi ng salita ng Diyos, sapagkat ito ang itinuro at tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkanulo ang ating Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso at sinabing, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay. Matapos maghapunan ay dinampot naman niya ang kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Uminom po tayo. Muli nga, Panginoon Diyos, maraming salamat po sa iyong masaganang biyaya. At ang amin nga pong dalangin, gamitin yung pagkakataong ito upang muli ang aming pagpapala, ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo ay patuloy na mag-alab
at magpatuloy kami sa aming pagsunod sa iyong kalooban. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinapasalamatan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At amen. Amen. Ayan. It's offering time. Amen. Ayan. Salamat sa mga nag-amen, ha. Excited kayo magbigay sa Lord, ha. Kahit po sinabi ng ating SF, Training Director, Pastor Bong, at aming director sa music, na yung Malakay 3:10 ay for the priests only. Siyempre, we follow them their example. So, command din po sa atin ng Panginoon to. So, reminder, lalo na sa may mga bonuses na dyan, masyadong tempting na hindi ibigay ang para sa Lord, unahin po natin ang Panginoon. Bakit? Sabi po sa Malakay 3:8, will a man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? In tithes and offerings. So, magkautang ka na sa tao, wag lang sa Diyos. Maging tapat po tayo sa ating mga kaloob. Sabi po sa Malakay 3:10, bring the whole, wag niyo pong bawasan, the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see, I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Wala na daw po kayong makalagyan. So gusto niyo pa ba po yung ganong pagpapala? Atin pong hawakan ang ating tithes and offerings. Panginoong Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, batid niyo po ang aming mga puso, ang katapatan ng aming mga puso sa pagbibigay ng tithes and offering. Huwag niyo po sana kaming itest na hindi kami tapat. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na pumasa sa test na ito, Lord God. Help us to be faithful with our tithes and offering, nang magamit sa maraming kailangan ng aming iglesia, ECMI. To you all the glory, Lord. For this we pray. In Jesus' name. Amen. Pwede na po tayong magkaloob ng ating tithes and offering. Pwede po muna tayong makaupo. Yun, maraming salamat, Pastor Boyet, sa mensahe ng Panginoon. Ngayon naman po ay nais natin pasalamatan yung mga nakasama po natin online. And of course, yung mga nakasama po natin ngayong umagang ito. Purihin ng Panginoon.
For some announcements, of course, tuloy-tuloy po yung ating fourth watch simula po Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng umaga. Sana po, bago magtapos ang taon, ay maabot po natin yung ating hinihingi sa Panginoon na 100 o higit pa ng mga prayer warriors. Pangalawa, yung pong ating year-end Thanksgiving service. Ito po ay ngayong Miyerkules na po, face-to-face. So inaanyayahan po ang lahat. Tapusin po natin ang taon, puno ng pagpapasalamat sa Panginoon po natin. He deserves yung pong ating pagkilala sa lahat po ng ginawa ng Panginoon po sa ating kalagitnaan. Alas 7 ng gabi. At magiging kakaiba po itong celebration po natin. And of course, ngayong December 22, yung ating Christmas Thanksgiving celebration. At the same time, Family Day po natin. Watch out doon po sa ating gagawin sa December 22. And of course, yung pong ating walis, wag po nating hayaang mabulok po doon sa baba. I-patronize po natin, magwalis po tayo sa bahay natin, bumili po tayo ng buy one, take one. Gagamitin po natin yung pondo na yan. Bigyan po natin ang daan ng special announcement ng Lego Ministry. Father Hermie? Si Father Jess. Thank you po. Okay, next week na, no? Yung ating Christmas fellowship ng youth. So, you are invited, lalo yung mga kabataan natin. So, right after to ng right after ng service, Sunday, 11 a.m. yan, December 8. So, invite your friends kung gusto nyo. Ayan, sama nyo sila dito. And we'll get together as a congregation, tayo mga kabataan. We have games, we have events, may mga surprises kami. Yun lang po. Salamat. Sister Lilian, pwede ba makahingi ng isang pahina niyang hawak-hawak mo? Pahingi nga na isang piraso. Isang. Okay. Meron po tayong ginawang, ang tawag po natin ay expression of gratitude card. Ito po ay napakahalaga sapagkat tulad po na sinabi natin, kakaiba po yung celebration ng Thanksgiving service po natin this coming Wednesday. Lahat po ng taga Emmanuel Makati lang po, no? Hindi po kasama ang Cardona. Ito ay para dito lamang. Meron po kayong i-fill out po dito, mga kasagutan sa 3 katanungan. 3 specific blessings from God you are most thankful for. Sulat po ninyo doon. Hindi naman po 2 bagay na nais mo ipagpasalamat sa ating iglesia. At 1 taong gusto mong pasalamatan o ipakita ang iyong pagpapasalamat. Ihanda po natin ito dahil pagdating po natin ngayong Wednesday, ipopost po natin doon, ipipin natin doon sa ating gratitude board. Meron po tayong gagawing gratitude board, yung pong pinaka-main bulletin board po natin doon sa labas. So ipakita po natin sa Panginoon talagang thankful po tayo. Na isusulat po natin dito yung mga bagay na nais natin ipagpasalamat. Huwag po natin kaligtaan na isulat yung pangalan po natin, no? Isulat na lang po ninyo anywhere, basta makita lang po yung pangalan po ninyo. So, malinaw po ba yun? Paglabas ninyo, naka-ready na po sa ating mga ushers yung ating gratitude card na nandito. At i-fill out po natin. Pagdating ng Wednesday, huwag niyong kalimutan ating pong idikit po doon. Okay po? So, kung tayo po ay wala nang ibang paalala, ayan, nais nating batiin si Samantha May Roto. Samantha, saan ka naroon? Ayun. Roho, I'm sorry. Yan, welcome sa Emmanuel Church Ministries International. Sa unang pagkakataon, ikaw ay kaibigan. Sa pagbalik mo, ikaw ay kapamilya na ng Emmanuel. Purihin ang Panginoon. Kung tayo po ay handa na, na-announce na po yan kanina. Special, meron kayong video. Hindi pa muna.
next week pa. Sa birthday mo, papamigay natin. Okay. So tayo po tumayo na at tayo po ay mag-sara sa panalangin. Amang dakila, salamat po sapagkat muli kaming naipaalala sa amin ang dakilang pangako mo and ultimately ang pangako ng pagdating ni Jesus. Salamat po sa kanyang sakripisyo para sa amin. At dahil po dito, Panginoon, kami ay tatamasa ng buhay na walang hanggan. Buhay na pinagpala sa piling mo. Pagpalain mo mga katotohanan ito sa aming puso. At gamitin mo po itong kapangyarihan sa aming pang-araw-araw na buhay upang ang pag-asa na dala ng kanyang pangalan at kapangyarihan ay maipakita po namin sa aming pamumuhay araw-araw. Anuman ang panahon o unos na haharapin po namin sa hinaharap na bukas. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen and amen. Back next week. God bless you po.